Dahil nga sa gulo or tensyon dito sa Middle East, DMW magpapatupad ng deployment ban sa mga bansa na may alert level 2 para sa mga OFW na baguhan or mga first-timer na pupunta dito sa Middle East. At ayon sa DMW, ang mga bansa na may alert level 2 ay ang Kuwait, Qatar, Bahrain, kasama dyan ang United Arab Emirates at Israel. Pero ang Lebanon ay naka-alert level 3 na pati ang mga returning worker o mga balik magagawa ay bawal nang makabalik. Alert level 2 is good enough to impose a deployment ban, especially for newly hired workers, no, alert level 2. So, he said no time should be wasted, di ba? Kasi the essence of the deployment of the alert level 2 is its restriction phase, meaning tumaas na yung security concerns. So, no time should be wasted. There's no gap basically. So, as we speak, nakikinig naman yung mga personnel natin sa DMW, and we will already take action to not to process mga newly hired for these places na alert level 2. Nagpatupad na ng deployment ban ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga bansa sa Middle East na nasa ilalim na ng alert level 2 status. Sa ilalim na nasabing alert level, sakop ng restriksyon ng mga bagong tanggap na manggagawang nakatakdang i-deploy sa mga apektadong lugar. Kabilang sa bansang nasa alert level 2 ay ang Bahrain, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates at Israel. Samantala nananatili namang nasa alert level 3 ang Lebanon, kaya bawal pa rin ang pagpapadala ng mga OFWs doon. Samantala may umiiral na total ban sa Iran, Iraq at Syria. Kung alert level 3 or higher, then that's a total ban. Kahit yung returning workers hindi na rin pwede. Matik na yon, as they say. Samantala, tiniyak din ng DMW na sakaling patuloy na tumaas ang tensyon na mangangailangan ng massive repatriation para sa mga OFW na nasa Middle East, handaan nila ang ahensya para dito. Yes, we're ready. We're ready for such an eventuality, and with the proper resources, the private sector as well as the public sector resources in terms of transport by sea, by air, or by land. Sa kasalukuyan tiyatayang nasa 80 hanggang 100 Pilipinong manggagawa mula sa Dubai ang formal lang humingi ng repatriation sa ahensya. May ilang Pilipino na rin na nag-request ng repatriation mula sa Bahrain, Israel at Qatar, subalit dahil sa mga problema sa transportation at sarado pa ang airspace, kaya nahihirapan sa pagtatransport sa mga ito. Pero nilinaw ng DMW na sa kasalukuyan, mayroon na silang tinitignan na mas maayos at mas mabilis na paraan upang maiuwi ang mga ito sa lalong madaling panahon. Mahalaga yung nangyayari ngayon na in-country assistance. Kasi then, we have already properly identified the meeting points, the transit points, the shelters from within. Kasi dun magtitipanan essentially, right? And from there, we can mobilize them to the exit points. Bukod dito, pagtitiyak pa ng departamento na huwag mag-alala ang mga manggagawa dahil may kaukulan at sapat na pondo ang ahensya upang agad na matugunan ang kanilang pangangailangan. Patuloy rin ang koordinasyon at tulong ng iba pang ahensya ng gobyerno, gayon rin ng mga private sector para sa iba pang tulong bukod sa pagkain, pansamantalang tirahan, financial aid at iba pang suporta sa mga stranded at uuwi ng bansa. Okay lang naman siya, pero makakapaghintay naman po. Okay lang po kung matagalan kasi nga mas po natin yung kaligtasan po natin na makapag-flight po ng safe po. Parehong patungong Riyadh, Saudi Arabia, sina Mary Jane Lanya na galing pa ng Pangasinan at Rosana Gialon na galing naman sa Cagayan de Oro City. Nais sana nilang mamasukan bilang household helpers sa naturang bansa upang may maipangdagdag sa gastusin ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit dahil may nangyaring tensyon sa Middle East, ang dapat sanang inaasahang pag-alis ngayong buwan ng Marso, pansamantala munang maantala dahil sa naganap na tensyon. Kaya naman si Mary Jane, nais munang maghanap ng alternatibong hanap buhay upang kahit papaano ay mayroong mapagkunan ng pagkakakitaan. Sideline po dito sa Manila, yung kahit konti pong may mahanap buhay para may padala po sa probinsya. Nakahanda naman mamasukan si Rosana sa trabaho na i-offer ng kanilang agency habang naghihintay ng kanilang flight. May accommodation naman po yung agency. Doon muna kami. Tapos pag gusto namin na mag-work muna, may local naman po na mapapasukan muna kung hindi agad-agad makakalipad. Para po sa makapagpadala din po ng pera sa mga anak sa Pilipinas, sa Cagayan. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak,
Sa ngayon ay sarado pa rin ang airspace at may ilang airports din ang nasira sa ilang lugar sa Middle East dahil sa mga pag-atake. Bunsod nito, hindi muna inirekomenda ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagpapadala ng overseas Filipino workers sa mga apektadong lugar. Alert level 2 is good enough to impose a deployment ban, especially for newly hired workers, no, alert level 2. So at the DMW side, we will take appropriate action to enforce or to implement the alert levels. Tiniyak naman ng OWA na magbibigay sila ng tulong sa mga OFW na hindi natuloy ang paglipad patungong Middle East. Ang tulong po binigay ng pamahalaan sa direktiba po ng ating mahal na Pangulo ay siguraduhin na meron po silang temporary accommodation para po doon sa mga babalik sa Mindanao at Visayas na isi-schedule pa po yung flights, at nagpo-provide din po tayo ng domestic travel arrangements, whether land travel po yan, arrangements, or air travel po. Pero sa kabila ng pangyayari, hindi naman nawawala ng pag-asa sina Mary Jane at Rosana para sa inaasam na makapagtrabaho abroad. Maghihintay po hanggang sa maayos po yung gera. Pero ang sabi po ng agent namin, pagkatapos po ng mga appointment namin, pwede po kami umuwi. Siyempre, hindi naman po maiiwasan kasi nga pamilya, nag-aalala nga sila, sabi ko, Diyos po, may Diyos naman po tayo na magdadasal lang kung ano. Pag ayaw talaga, may dahilan naman po. Kung ano po yung desisyon ko, suportado naman po ng pamilya ko. Sa ngayon, bilang OFW dito sa United Arab Emirates or dito sa Dubai, ay okay pa naman ang kalagayan namin dito. Wala pa namang major damage at major casualties. At bilang OFW dito sa Dubai ay nagtitiwala kami sa gobyerno ng UAE dahil ginagawa naman nila ang kanilang effort para mapanatili ligtas ang kanilang mga locals, resident at visitors. At malakas ang air defense system nila dito. Pero kahit ganun pa man ay kailangan pa rin magdoble ingat, maging alert at mapagmatsyag at magdasal na sana matapos na ang kaguluhang ito.